Ginahasa, pinatay at isinilid sa tangke ang bangkay. Yan ang malagim na sinapit ng isa nating kababayan. Napapanood ko lang sa TV yung mga ganong istorya. Tapos nangyayari pala sa anak ko. Ang hindi lubos akalain ni Maria Lisa, nakakahong iuuwi si Mary Grace. Base sa police report na nakalap ng Overseas Workers Welfare Administration Region 3, pinahirapan pa raw si Mary Grace. Pakinggan mo ang isang kwento ng dalagang si Maria. Batang simple sa bukid, problema hindi alintana. Hanggang siya ay nagdalaga, ramdam na ang hinagpis. Sobrang hirap ng buhay pero kailangang magtiis. Tatay na kulang sa kita kaya kapos din sa pagkain. Araw-araw kamote sa lamesa ang nakahain. Dala-dala ang pasanin, ramdam bigot sa likod. Binabaybay niya ang bundok at ito pa ang kasunod. Kanyang inay ay may sakit, halos hindi na makalakad. Di madala sa doktor dahil sila ay kapos palad. Parang susuko sa pagod pero di nagpadaig. Mahal ko ang pamilya ko, yan ang nasambit ng bibig. Panganay sa 10 magkakapatid, kaya obligado din na rin matutupad. Pangarap maging abogado, wala nang konkreto plano, lahat di na sigurado. Umayod at papasukin kahit ano pa yung trabaho. Hanggang sa may nag-alok trabaho sa ibang bansa. Kahirapan nung nag-udyo kaya mag-isip hindi na. Nagpaalam siya at sabay iaahon ko kayo. Hindi na tayo ganito sa muling pagbabalik ko. Bakit pa kailangan nadanasin? Paano kakayanin ang problema? Di ba pwedeng patas na lang ang lahat? Baka pwede naman. Bakit pa kailangan nadanasin? Paano kakayanin? Naging isang kasambahay sa may katarasya na pagpadala. Pag-asa na sana, pangarap na ay matupad. Kahit mahirap gagawin, gabi-gabi nananalangin na sana'y malagpasan. Pangungulila ay kayanin. Kauna naging magandang pakitungo sa kanya ng amo niyang isang Arabo na may gusto sa kanya. Hanggang sa diring kalaunan ay bigla ang nag-iba. Kapag wala ang asawa ay nananamantala. Kapag hindi pinagbigyan, nanunutok ng barel. 3 buwan na walang sahod, di ko na nasisingil. Hanggang misis sa akto kami ay kanyang naabutan. Sinabi ko ang lahat, di ako pinaniwalaan. Sampal at sipa sa akin kanyang sinagot. May tubo din siyang pinapalo habang wala kong saplot. Ako'y duguan na pero hindi pa rin siya naawa. Maawa na po kayo para nyo ng awa. Isang linggong ikinulong, hindi na ako pinapakain. Gutom may dama ko na hindi na yata kakayanin. Nanghihina na ako, gusto ko nang bumigay. Pero paano ko mapapagamot ang aking inay? Si Itay matanda na, kailangan niya ng katulong. Aking mga kapatid, baka sila ay nagugutom. Mapatawad sana nyo kung hindi ko na matupad aking pangako sa inyo nung bago pa ko lumipad. Siyang lamang isinulat para puto sa inyo, sana ay makarating. Yun lamang ang gusto ko, nanginginig kong isinulat. Mga bawat kataga tatapusin bago pa malagutan ng hininga. Aking ina, mahal kita, patawad po kung di na ako makakauwi dyan sa atin. Mag-iingat po kayo, Edna, mahal kong kapatid. Alagaan si Inay Jessie sa bukid, tulungan mo alalayan si Itay at si Bunso sa pag-aaral. Sana ay magtagumpay, huli na yung regalo ko, wala na akong mabibigay. Kayo na lang pag-asa ko kung ba't lumaban pa ako. Kahit hirap tinitiis, kayo ang inspirasyon ko. Mahal kong
kayong lahat, huwag nyo na akong alahanin. Matatapos din lahat dahil may awa Diyos sa atin. Mag-iingat kayo dyan, ako'y kasama pa rin. Kayo'y nasa aking puso, hindi na pwedeng tanggalin. Diyos Ama, inaalay ko na sa inyo ang sarili. Ang sakit-sakit na po, ako'y wala na sa sarili. Mata ko'y lumalabo na dumidilim ang paningin. Pakialis po ako dito, ako'y inyong sagipin. Nagtitiwala po ako na di ako pababayaan. Alalayan mo paakyat patungo sa iyong tahanan, kung saan wala nang hapde. Pagtitiis, inagdispoot at galit sa dibdib, lahat ng yon ay maalis. Kumalambag na ang pintuan, ingay tagos sa dingding. Kahit malabo, kilala pa rin ang aking paningin. Iyon pala ang amo kong lalaki ay nakatingin. Itinutok sa aking ulo ang bitbit niya na baril.